I live in a dream. Life goes on! Oh my God! Autumn! Sana nakain ko the pastries. Goodbye to my favorite meal. Bagyan sa mami mo. Cute. See? Leafy. Looks good. Have my GU items. Ganda ng ride ko. Alpard pala to. Diba? Yes. Hi guys, I apologize for this kind of video, which I don't usually do. You may opt to skip if you don't feel this kind of vlog. You always see me smiling and happy in most of my vlogs because that is what I wanted to convey. But it doesn't mean life is all happy and fun, and today is no exception. I woke up feeling emotional suddenly. Nagsisink in ng mga bagay-bagay, ang dami nang naglalaro sa isip ko. More than today, what comes next? It's bittersweet, a mix of emotions, being a mother, parang nagpa-flashback lahat the past 27 years. I'm happy and proud for Hazel that she is realizing her dreams, but the thought that she will be far away makes it difficult. I can't always be with her, especially in the coming years when it's getting difficult for me to travel. Pero matagal pa naman yun. But still a reality. I'm documenting today because I know sometime either myself or Hazel will go back to this video. I filmed this video on my last day in Tokyo. This was the trip I planned a couple of months ago, when everything is still uncertain. But today, I'm going home, cutting my trip a day earlier so Hazel and I can spend time together before I'll send her to airport the next day. Hope you can catch up on Fukuoka and Tokyo vlogs uploading very soon. Definitely walang iyakan doon. It's all fun. As always, thank you guys for supporting and following our journey. Hi guys, good morning. Still in Japan, and today is October 18. The time is 7:30 in the morning. Kanina pa ako gising, pero hindi ako bumabangon. Nakahiga lang ako sa bed. Nagbabrowse ako sa aking Instagram. And then parang I feel so emotional. By this time, I know alam nyo na Hazel is moving to South Korea. Doon na siya mabibase. Doon na siya mag-work. Well, still as influencer. Pero, syempre as a mother, malayo na siya. Hindi na pabilis puntahan. The past 8 days na nandito ako sa Japan, I feel like I am not 100% in this place. Pumapasok na sa isip ko na she is leaving soon. She started planning all of this early this year. Nung malayo, okay pa. Pero as time passes by, biglang bumilis yung mga araw, iba yung feeling nung malayo pa. Parang, okay, kung yun ang gusto mo. Well, as parents, lagi naman tayo nakasupport sa mga anak natin. Kahit sometimes, hindi really good for us. Or sabihin na natin, ayaw natin. Pero if that is something na gusto nila, doon sila mag-grow, gano'n talaga. Well, that's life's reality na hindi naman natin pwedeng i-hold, i-control yung mga anak natin kung saan natin sila gusto. They have their own life. Meron silang gusto nila para sa sarili nila. Happy ako as a mother for her na nare-realize niya yung mga gusto niyang gawin, na-achieve niya yung mga dreams niya. Pero, on the other hand, nalulungkot din ako syempre. Parang bumabalik yung time. Nare-rewind sa akin lahat. From pinanganak hanggang 27 years old na siya ngayon. Sabi nga ng mama ko, kung ako yan, hindi ko papayagan. Pero hindi kasi ako ganun. Lagi-lagi naman na gusto ko
isupport kung ano yung gusto niya. I know na she can manage, she can do this. Hazel is very smart, independent din. Kaya-kaya niya ito, pero minsan kasi dumadating din yung times na no matter how strong you are, parang feeling mo na nagiging weak ka din. Just like me now. Hindi ko akalain na iiyak ako dito, out of nowhere. Pagkagising ko, okay naman ang gising ko. Parang I feel so sad. Naghilamos na po ako kasi hindi ako makahinga. First things first, gusto ko pong humingi ng paumanhin dahil sa aking vlog na very emotional. I always wanted my vlog to be fun, entertaining, only good vibes. Gusto ko lang sabihin sa'yo, anak, na I admire you for being so strong, for, you know, making bold decisions, for choosing not to stay in your comfort zone. Minsan, naiisip ko baka hindi kita anak kasi wala akong ganyang willpower when I was your age. Message ko sa'yo, anak, always take care of yourself. Lagi ko naman sinasabi, not just to you and to everybody else watching, you know, health is wealth. Ingatan mo sarili mo. It's okay to slow down when things are getting out of hand, when things are getting overwhelming. Yung health natin is non-negotiable. Prioritize mo yung sarili mo. Because at the end of the day, kahit nandiyan ng kaibigan, kamag-anak, pamilya mo, it will always be yourself. Sarili mo pa rin ang tutulong sa'yo. Next is, don't trust people too easily. Trust is not given, it is earned. In this time na ang bilis lang mag-disguise or mabilis lang din mag-take advantage ng tao or ng circumstances, take time, huwag magmadali. And of course, choose your friends carefully. Okay lang yung maliit yung circle of friends mo, so long they are really good support system. Minsan, yung mga taong mas kilala ka, the more they can hurt you. So sometimes, you really need to give yourself space. I mean, wala namang masama makipagkaibigan, but still, give yourself some privacy na it's not open to everybody. Coming from your mom who's been through a lot in life. And what else? Whatever happens, you can always come back home. And you will always be my Wachile, my Hazel Love, my Hazel Pururot. I love you, anak. Hindi ko man nasasabi madalas. Hindi man ako yung perfect mommy for you. Definitely, may mga pagkukulang ako. I'm so sorry for that. Minsan, may isip mo na hindi kita pinili. Pero I have to say this, anak, na I will always choose you. And, yeah, so, ayoko nang umiyak kasi masyado nang maraming iyakan tong vlog na to, which is not my intention. Of course, I'm gonna see you very soon and I love you. Okay, so your mommy is getting ready to go home. My flight is 8 in the evening and mag 2 o'clock na. So I will have my cloak pick up by 3:30. Meron pa akong almost 2 hours. Mag-haul muna ako ng mga binili ko sa GU. So I have my GU items here we bought yesterday. Parang ito yata yung first time na nag-shopping ako sa GU. Usually, binibilihan lang ako ni Hazel. Feeling ko yung quality ng GU is not as good as Uniqlo. So parang medyo mas mababang version siya. So hindi ko masyadong bet si GU except today. Since kahapon napadaan kami and then umikot ako and then nakita ko parang iba na si GU. Parang almost same quality as Uniqlo and then less the price. So sulit. So, I got some items for myself and Hazel. Alam ko namang maraming ganito sa South Korea. I mean, maraming mga pang malamig, but still, I bought something for Hazel only because gusto ko lang. Gusto ko lang para maalala niya ako, gano'n. I know, sasabihin na naman niya, ba't ako bumili? Usually, ayaw niya akong gumagastos eh. Parang gusto niya siya na lang yung gagastos. But anyway, first item, this nice na cardigan. The color is white na merong patches ng light gray. Feeling ko lang timeless siya. Well, lahat naman ng knitted, guys, talagang magagamit mo for a very long time. Tapos medyo pahangin lang siya, hindi siya mahaba. And then, ang ganda lang ng na-open mo siya dito. Ganyan.
So, parang you have the illusion ng ang lapad ng iyong collar. And the price is 2,990. So, halos 1,200 pesos. Less than. Next item is a corduroy palda shorts. Ayan, short siya sa likod, kitang-kita, pero sa labas may illusion na parang naka-skirt ka. So, garterize. Hazel size is small, tapos may pa-zipper dito, may pocket dito. Ako mahilig ako sa maraming pocket, guys. Price is 1,990, less than 800 pesos. And then, niligyan ko siya ng terno. The terno is this blouse. I know she will like it kasi pag ganito yung effect, na meron kang parang sleeveless sa loob, pagkatapos meron kang hanging and then long sleeve. Nadidetach naman siya, guys, na pwede mong tanggalin. Nakadikit lang, ganyan. Autumn color. Price is 2,990. I got myself a, tawag dito, loungewear. Perfect for mga travel, flight, ganyan. Ayan, ang haba. Of course, mala jogging pants. Gusto ko yung ganito yung texture sa loob. Ayoko nung parang mahimulmol. The price is, 2,990 din. Siyempre, minatch ko na yung top. Hindi with the zipper. Ayan. Ang ganda ng fabric, ang lamig, ang lambot, and the price is same. Last is this knitted top na, well, classic. This is medium. Price is 2,290, so less than 1,000 pesos. Again, not bad. And bumili rin ako ng Heattech. I got Hazel, small na top, tapos leggings na small din. 990. Sobrang mura siya kasi extra warm. In fact, yung Uniqlo na extra warm, nasa 1,490. Alam ko 990 nila yung regular lang. So, this is good deal. So, I got white version pero wala siyang leggings na white and so I got black. And for myself naman, etong size na to. Medium ako, guys. And then, I also bought flats. This is for me and this is for Hazel. Ang saya lang kasi, ang mura pagkatapos meron ka pang tax refund. So, taking advantage kahit na wala na akong luggage. Pasalubong na Snoopy. For Hazel. Si Snoopy ulit. Dito ka, Snoopy. Another check-in. Walang key. Parang gusto kong bilihan ng key. Kasi usually, yung sa akin kasi may key. Bagets ang mami nyo. Charm, so cute. Oh, diba? Si Miffy. Bibigay ko kay Hazel yan. So, the time is 1:20 Philippine time, 2:20 dito sa Japan, and pipick upin ako ng aking airport service from Klook, 3:30. So, still have 1 hour, 10 minutes to eat, buy some stuff, then I'll be back. Hindi ako nagmamadali to check out dito sa Airbnb kasi tomorrow pa talaga yung check out ko. So, in advance ko nga yung flight ko a day before. So, I can catch Hazel para din mahatid ko siya sa airport. Okay? It's ready. It's another ready. Pipikapin ko na lang yan. This is also ready. And then, lalabas ako just to like buy something sa 7-Eleven. That's it, guys. Let's go! So, nilalak ko siya, guys. Kasi syempre mag-isa lang ako. So, meron ditong vending machine, tapos mga mailbox, reception, tapos the good thing is may smoking area, and then you can get dito lahat ng mga amenities. And here, dito yung parang concierge na self-check-in ka dyan. Laging walang tao. Then push the button. So, this is our neighborhood. Ando dun sa kanto yung 7-Eleven. Well, anyway, meron pa akong space sa luggage. So, I can buy some little things na anik-anik, ganyan. Let's see. Pero, more than that, kailangan ko ng padlock, para dun sa aking hand carry. Ito yung pataas.
So medyo hihingalin kang umakyat. Good thing, nung papunta kami dito, nag-taxi na kami ni Leia. O, diba? Can you imagine if hindi kami nag-taxi? Diyos ko po. Tapos may mga hinihila kaming luggage. The main road. Meron ditong 24 hours na supermarket. Gusto ko lang makita. Wala lang, Marites. Ooh, ang daming food. Mussel. Tahong, guys. Wow, a lot. Ayun, sasarap. Ito, bumili na ako nito last time. Ang dessert, puro yogurt, guys. For Hazel Halloween, oh. Ay. Kaya pa kayang may uwi ito. This one is Hershey. Sarap kaya. Ito naman. Ay, ang cute. May crepe. Anong crepe to? Banana. Ay, parang ano, yung Japanese cake na may in between. Confused ako kung anong bibilin ko. Ay, ang daming choices. Ang sasarap. Ito din fresh. Ang dami naman. Nakakatuwa. Ano to? Guys, yogurt to. Naka-pouch. Pwede ko kaya itong iuwi? Hindi ka ito mako-confiscate. Kasi baka pumutok. Honey yogurt. Ngayon ko lang nakita, sayang. Sana nakain ko the pasties. So let's get this. Goodbye to my favorite meal. Until we meet again. Looks good. So let's order grilled pork. 5 minutes. Maganda pala yung neighborhood namin. Ang daming makakainan at mabibilihan. Hindi lang namin na-explore. As always, may supermarket doon. Is that good? Very good. Oh, really? Okay, there you go. Thank you. Fast! Thank you. Thank you. Una sabi niya 7 minutes. Sabi ko, pwede bang 5? Sabi niya, okay, for you 5. Tapos, mga 2 to 3 minutes lang. Okay, go. Uy, parang ang sarap. Service. Oops. Thank you. Mas ganda ng ride ko. Alphard pala to. All leather seat. Tapos mag-isa lang. Sana malamig kasama ako para sulit. Ano? May pa-sunroof tayo. Wala nga lang sun. It's gloomy today. Nakikisama sa lungkot ko. So sabi ni Kuya, it will take us 90 minutes to go to Narita Airport. Mas malayo kasi guys yung Narita. From the city center kesa sa Haneda. So kung may chance kayo to like, you know, land in Haneda, mas better kasi mas mura yung pamasahe. So guys, by the way, itong transfer ko is binuko through Klook, and this cost me around 6,000 pesos. Medyo malayo guys ha. Imagine niyo na 90 minutes yung travel time. Eh dito sa Japan hindi naman talaga matraffic, 'di ba? So kung tatakbo ka ng 9 minutes, medyo mahaba talaga. So kung kayo ay magta-taxi, from Shinjuku will cost you about 8 to 10,000 pesos. Pero ako kasi I book via Klook, and then mas maaga ko siya binook. So around 6,200 pesos lang to. Depende rin kung anong size ng sasakyan yung pipiliin nyo, kung gaano kalaki, tapos identify nyo din doon kung ilan yung luggage, ilan yung sasakay ka doon. Banh mi. Sarap. Pork siya guys. Hindi pa ako nakakain ng banh mi na ganito kasarap kahit sa Vietnam. Ito nga siguro yung number 1.
here now at Terminal 2 ng Narita Airport. Guys, yung airport dito sa Japan, wala masyadong tao. Tingnan nyo. Oh, ayan. I'm gonna buy. Shall we go for red, for black, or for silver na lang? Okay. Let's go! Sanda! Hi! Okay na ako na. Ka na bumaba. The announcement of the announcement. Bakit? Kamusta po? I am hungry. Gusto ko kumain. Nagugutom is May. Back to reality tayo mga B. First pasalubong. So cute. Sobrang cute. O, diba? Yellow talaga siya? Oo, dalawa na lang yan. Isang yellow, isang blue. Nakilaya yung blue. Buti binigay niya yung blue. Hindi, alam mo ba kung bakit yung binigay yan? Bakit? Binribe ko. 1,000 yen yan. 400 pesos ang blue, ha? Kinuha lang niya ng 200 yen. Bakit ka nag-offer? Kaya nga. Yung perang ko, mukhang pera lola mo. So, the one I bought from the grocery, sabi ko baka dumating gasog-gasog na, pero maayos pa, oh. Oh, di ba? Oh, dali, kainin mo na. Masisira na yan. Bring it to Korea. Kailangan mo yan. Magagamit mo yan. Tinan mo, yan ang unang magagamit mo pagdating mo doon. Kasi sasabihin mo, asan yung ano ko dito? Ay, wala. Ito, oh. Yung nanay ko, wala nang paglagyan yung luggage ko. I'm trying to fit my 24 years of existence. 27 years of existence sa 3 maleta. Tapos gusto mo. Lahat naman didispatch mo Ano nga to? eh. Kaya nga. Kaya yan, magagamit mo yan. Ay, ang cute! Oh. Life goes on! Kaya nga. Tignan mo. Oh my God! Autumn leaves! Kaya nga. Sobrang meaningful nito. Una sa lahat, explain ko lang sa mami kasi hindi mo get. Ay! Meron din akong life goes on, pero sa akin naman snow day. Oh, snow day. Ikaw naman, autumn kasi ang pagdating mo doon. Tapos yellow pa. Wait lang, share ko lang na isa sa mga favorite songs ko ng BTS, which is a Korean, K-pop group. Life Goes On ang title. Ay, talaga. Miss kanta pala yun. Diba? Ang ganda. Autumn leaves falling like pieces in a place. Oh my God! Sobrang happy ko dito. Iyak na ako. Naiyak na ako. Kaya sobrang emotional ko na natatawa na ako sa sarili ko. As in, balat sibuyas na. Ay, ang ganda ng shape! Ang daya mo! Yan lang yung meron. Di ba green din yung color ng bed ko? Snoopy Chocolate. Chocolate! Ganda. It's giving. Ang Ang sarap uminom pag ang ganda ng mug, no? Imagine mo, sa lahat ng pwede mong ipapadala sa akin, mug, be. Bakit Parang hindi? Christmas party lang ng high school, mug ang regalo. Huwag mong ginaganon Hindi yung kita mug na yan. ginajudge Mahal yan. Hindi ka na ginajudge. It's just that, for a moving person, syempre yung pinaka-essential of the essentials yung dadalhin. Oh, ano nga essentials na kailangan Very mo? iconic yun. Thankful ako, pero sinasabi ko lang. Ano essentials kailangan mo? Vacuum. Doon ka na nang bibili. Hindi ako bibili ng 50,000 na Dyson vacuum doon. So dadalhin mo. Oo, syempre, sis. Life update, hindi pa naiinit yung munggo, ah. Ang dami nang napag-usapan. Antok na, antok na. Ako ka na, kaso ng energy ko. Pansin ko nga, yung energy mo pang mga introvert. Yan, naguhugas pa siya doon. Matulog na nga kayo, Diyos ko, parang mamaya pa ako eh. Bakit ayaw mo kumain ng ramen para magising ka? Girl, marami pa akong gagawin bukas. Oh, sige. Mag-film pa ako ng brand. 2 brands i-film ko bukas, tapos magpapak. Matulog ka na nga. Hindi ako matutulog ng malakan. Eh, di yung jowa ko nandun noon nakikitulog sa sofa. Kumain ka nga muna ng ramen, yung dala ko, papakain mo din kay June. Saan galing tong karne? Yung karne mo kang recycled. Andito na yung officer in charge. Parang feeling ko this is a leftover lechong kawali na binili sa ihawan sa labas. Alam mo, mami, matulog na tayo kasi umiikot na yung tiyan ko sa fact na aalis na ako. Alam mo, it's a new thing. Sobrang new thing niya na ang weird kong nag-decide ako tapos biglang ngayon ito yung nafe-feel. I think that's
That's normal. Hindi, Mami. Alam niyo mo naman na parang very ako, kung anong gusto ko gagawin ko talaga. And I'm brave and I'm, adventurous in a way. Pero bigla na akong pa-back out. Parang, alam mo, I have a very, very strong experience sa mga gantong, yung mga umaalis, nagtatrabaho, nag-abroad. Because nga, si Daddy. Ang daddy ko kasi guys is OFW, nag-work sa Saudi for so long. Uuwi after 2 years of contract, tapos ihahatid mo na naman. Malungkot talaga yung paghatid eh. Excited yung pagsundo kasi alam mo yon, mga pasalubong, iniisip mo, makikita mo siya, ganun. Tapos imagine mo that time, ang mga tawag, 3 minutes lang tatawag si Daddy. Wala ka pang masabi, makakat na, hello, hello. Kasi yung 3 minutes noon, mga umaabot na siya ng 1.5 pesos. Wow. Tapos parang, hello, hindi pa kayo nagkakausap, cut na, tapos na, yun na yun. Kaya nagpapadala siya ng tape recorder, kumakanta siya, nagsasalita. Yun ang uso nung araw. Reminiscing that time, mas naaalala ko yung laging umaalis kesa sa mga padating. Kasi yun yung mas malungkot. Kaya nga, umakit ka na sa taas, magtagal ka na ng makeup, pagkatapos, mag-ready ka na to sleep, at ako'y aakit na, tinetest ko pa to. May testing pa, magaganap eh, no? Sa alauna ng madaling araw, testing the munggo. Why not? Anong energy meron ka? Nakatulog ka ba sa aeroplano? Hindi ko alam bakit ganyan yung energy mo pagkatapos mong bumiyahe. Ba't ganun? Pag may flavor na yung meat, makukuha nung pagkain yung flavor. Yun yung nalalasahan. Anyway, let's settle with only munggo. Because ito lang ang meron. Excited ako kumain. I love munggo.